Galaw-gaw, kay harot-harot tingnan, maliksi, di mapigil ang gaslaw. Galaw-gaw, ang lahat ginagalaw. Mabuhay! Welcome po sa panlabing-dalawang episode ng Tindig by Etama Robles Forum. Ako po si Mayet Robles, ang mami at babaeng lagalag. At nandito po kami muli sa aming templo. At kasama ko po ngayon ang aming sir na tinatawag dahil siya po ay talagang sir kung tawagin sa kanyang trabaho. At ang kanyang may bahay, ang kanyang kapartner. Walang iba kundi si Manuel Licania Jr. Siyempre, ang aming pong vice-presidente sa Ako Iglesia. nga si kapatid na John Licania ng Tindig Katao, Iglesia, Imam Emes, Pinisa Trabaisas. Natuntun ko at nakilala ko ang katuruan na ito sa katauhan ni Mang Rode Lopez at ni Mayet Robles. Pero una ko talaga natuntun ko sa Maligaya, sa gamutan. Bago ko natuntun ang templo ng Tindig Katao dito sa Sitio Mataray noong 2005. Yun po ang simula na nakita ko nung kapatid ko rin na sabi na membro ng Tindig Iglesia na nagtuturo doon sa Maligaya. Hanggang sa tingin ko at pinag-aralan ko, ang mga tinuturo ay parang kakaiba sa mga kinagisnan kong relihiyon na pinag-aralan at inoobserbahan. At ang kanyang may bahay na si Jerry, Maria Jerry, Patricio Licanier. Ako nga pala si Kajay Licanier. Natulog po namin si Mang Rudy doon sa Maligaya mula nung nagkasakit yung aming anak na panganay. Pero nung makilala namin siya, kami po ay tumapi na po dito sa Tindig Katao, Iglesia, ni na Imam Luisa Rabaizos. Talaga. O, yan. Talaga sumali. Tapos mula nung gumaling yung anak namin, dati po kaming Katoliko, mula nung nakita namin si Mang Rudy, hanggang sa nabautismuhan po kami dito sa Tindig. Okay, so, kwento mo nga, sir. Kasi talagang sir ang tawag sa kanya. Doon sa kanyang trabaho. Doon sa kanyang trabaho. Kung paano rin siya magpalawak sa kanyang mga kasamahan Bilang isang security guard, saan man ako makasahin o mapunta sa mga unang trabaho, kasi kailangan natin ng material na pinansyal. Lahat sinubukan ko sa pagpapalawak ng mga katuruan ng Tindig. Mostly sa mga napalawakan ko at na i-share ko yung mga katuruan na ito. Sa 10, halos isang piraso tagilid pa. Pero hindi ako nawala ng pag-asa dahil unang-una, alam ko at kilala ko ang aking Angel de la Guardia. Alam ko ang susi ng aking pangalan, kumbaga sa itim, ang pin code na isang tawag ko lang, alam ko na andyan, nakasubaybay. Kaya dumating ang panahon na yun, nung natuto na ako mag-aral sa katuruan dito sa templo sa Mataray, mismo sa experience ko sa Maligaya, mismo kahit si Doc Rode nasisita ako. Dahil harap-harapan sinasabi ko, yung Diyos nila walang kwenta, manloloko. Sige, sir. Kasi busy pa si Aling Jessica din sa kanyang alagang baby, ano? May kwento mo lang muna kasi. Kaya mo nakilala si Rudy dahil sa may sakit ang panganay ng lahi. Anak. Okay. So, ngayon, kwento mo nakilala nung may sakit yung panganay mo, yung lahi mo, yung na panganay mo. At hanggang sa natuntun mo si Rudy, yung paghihirap mo muna doon sa sakit ng panganay mo. Hindi ko lang matandaan kung anong araw at buwan yun. Pero sa tanda ko, yung panganay kong lahi, grade 1 pa lang yun, aksidente sa service ng motor. Ako naman, sa simulat sa pool kasi yung pinamulat na magulang ko sa probinsya, kasi single parent na lang ako, nanay na lang na mahinahon palagi. Matigas lang naman ako sa salita dahil Ilonggo ako Pero sa sistema ng pag-iisip, mahinahon talaga ako. Nung panahon na yan, kasi kung wala ako ng timbangan na yun, siguro nasapak ko yung driver ng service ng anak ko. Kasi ang kwento sa akin ni Mrs., natalon yung bata sa service ng motor. Mismo doon sa lugar sa Forest Hill. Pero bago makababa yung driver, natulungan yung anak ko, nakabangon yung bata.
May isang walang nakita na sugat o pilay. Sulong gasgas. Kasing laki ng ito. Dito lang. Siyempre, marunong din yung driver. Pina-x-ray. Walang makita. Walang bali. Walang ano. Hanggang kinabukasan, gigisingin na yung bata. Hindi na makalakad. Namimilipit na sa sakit. May kinalaman ba yung sa aksidente yung nangyari? Kung bakit hindi na siya makalakad? Parang gano'n kasi kinabukasan nalaman ko. Pinatawag yung driver para i-x-ray ulit. Mismo sa private na at saka sa public. Yan sa may Novaliches. Pero ganun pa rin yung findings, wala pa rin nakikita. Ang pagitan lang araw lang, gabi lang ang pagitan. Pina-x-ray ulit ang bata. Magwa 8 taon, ilang x-ray. Siyempre ako, laking probinsya. Bago kami pumunta ulit sa doktor, duman muna kami ng Monkey Point o Serwano sa atin. Kasi Sino yung mga kemper na tinutuloy? bago ko makilala si Doc, may una pa kami Monkey Point na napuntahan. Yung kasi nabasa ko naman yun sa dyaryo na panorama sa magasin na ang nun si Nostradamus of the Philippines, si Jojo Akuin. Kasi ako mahilig ako magbasa-basa ng kahit ipunas mo na sa buhay mo, binabasa ko pa yan. Maliban sa balot ng suman. May nakikita ako, binabasa ko pa yan. Habang nasa trono ako, kinakabisa ko talaga yan. Ayun, nakita ko yon si Jojo Akuin, Nostradamus of the Philippines. Maliban doon, nagsiseminar ako talaga kay Ernie Baron nung buhay pa yun. Kaya marami din akong alam sa tungkol sa mga ganyan. Pero nung time na yon, wala na talaga. Napunta na kami ng hospital eh. Napunta ako dun sa isang Monkey Point dito sa may Malinta exit. Dulo din yun ng Novaliches pa rin. Pagdating namin doon, nagbibate pa kami ng manggagamot. Kasi pagdating ko doon, ang lalaki ng rebulto nila. Ang tayo niya, no, halos mataas pa sa tao. Sabi sa akin ng manggagamot. Pero yung manggagamot na yun, paralisado, naka-wheelchair. Nagtaka ako ngayon paano magkapanggamot to, sarili niya, hindi niya nagamot. Isa nakalakad. Tapos may katuwang sa isang lalaki na psychic din daw. Sa commercial sila, nasa panorama sa may magasin. Commercial. Pagdating doon, ang tagal namin nagantay sa labas. Umiikot yung mata ko. Nakita ko doon sa gilid ng paderina. Kasi subdivision yung tinitiran eh. May mga kandila doon nakasindi. Ang iba wala na. Ako pag ganon, dala-dala ko buong pamilya ko, pati yung mga lahi ko. 5 kami, pumunta rin doon, malit pa yung bunso namin, si John Chris. Nung dumating doon, sabi sa akin ng mga gamot, lumuhod ka muna sa kanila. Sabi ko, bakit? Para manalangin ka. Ay, wala sa bokabularyo ko na lumuhod sa isang kahoy na inukit. Ano ang katigas ako noon? Dahil na-observe na ako sa Adventist, born again, Iglesia ni Cristo, tsaka sa Mormons. Basta lahat na reliyon na pupunta sa bahay dati, ma-observe ako doon. Nag-aaral ako. Kasi talagang tinuturuan ako, sige mag-aral ka dyan, huwag ka magpabautismo. Mag-aral ka rin. Nung time na yun, sabi ng gagamot, lumuhod ka dyan. Ba't ako sabi ko magluluhod? Kahoy yan eh. Hindi, paano gagaling ang anak mo kung hindi ka lumuhod din? Sabi ko, uwi kami. O ganyan lang naman. Kasi sabi ko, may alam din ako panalangin, ba't ako luluhod? Ang pinunta ko rito, ipapagamot ko yung anak ko sa iyo. Pero kung luluhod ako sa kahoy na yan, hindi pwede. Paano mo magamot din? Sabi ko kay Mrs. Ikaw magluhod yan. Tinuro ko. Nagdebate kami ng magagamot. Tuminga na ako ng konti, sabi sa akin, sige, makisama ka, lumuhod ka na lang. Wala akong nagawa. Pero ang anak ko na panganay na yun, kung ano-ano na pala nakita doon sa rebulto, yun pala bukas daw ang sinasabi ng Monkey Point, bukas daw ang third eye. Kasi yun ang pangalan mo, third eye. Wala naman palang third eye. Anghel de la Guardia pala yun, hindi yung third eye. Kaya sabi ng panganay ko, Papa, may babae doon na maraming dugo. Mayroon din maraming mata. Doon na doon. Nakikita ng bata, pati yung nakikita yung mga duwende. Pinapadescribe ko yung kulay at suot. Na-drawing niya. Tapos sabi mismo ng dalawang manggagamot, bukas daw ang third eye. Di tinisting yung bata. Isang papel, parang kinano ng manggagamot. Sige, turo mo nga dyan kung ano nakita mo. Yung turo ng bata, natanda ng manggagamot.
Ganun, hanggang sa, yun. Ang nakapag-ano sa akin ng isip doon, nung sa gamutan, sabi ko, patingin ka ng Bible nyo, kasi yung Bible doon nakaganon. Laki eh. Original ba to? Oo, original yan. Eh, sabi ko, ba't Tagalog? Original, Tagalog. Ganon ang ano ko doon. Hindi sa pangungutya, kasi ibang ano ko eh, sa dami ko na-obserbahan. Kaya ganun katigas pala yung isip ko doon. Hindi yung puso isip. Kasi kung matigas yung puso ko, wala na. Yung isip. Kaya ganun ako nung dati. Dahil ang ginamot, ang ginamit noon, karayong. Oo, hindi ako culture, hindi. Karayong ginamit. Siguro may power din ng Latin niya. Nakalakad yung bata, mabalik-balik, pero hirap. Tapos sabi, bumili ka ng ganito, manok, walang asin daw. Sabi ko, wala kami dito, pwede na sa palengke. 1 piraso, walang asin, nilaga. Tapos ialay daw dun sa malapit sa may Ratiles, doon din sa subdivision sa tinatirahan namin. Tapos may 1 pirasong tanduay. Yung tanduay, binili ko maliit kasi ibigay lang naman, hindi naman ako iinom eh. Kung iinom ako, malaki na bilhin ko. Eh maliit lang ha, sabi ko tama na yun. Kasi sabi lang naman, alaga doon, yung palaka na yan, alaga doon yung engkanto. Eh nung panahon na yung engkanto, alam ko, pasaway sa tao. Eh nung nasa tindig na pala ako, ang engkanto, tumutulong sa tao. Hindi pala nabibigay ng sakit, tumutulong. Di sinodid ko rin yun. Sinodid ko yun. Umabsent ako dahil 3 araw 3 gabi mo gawin yun. Ito naman kumpare ko, binabantayan lang pala ako, pag alis ko, kinukuha doon yung manok at saka alak. Kasi binalikan ko rin eh. Sabi ko, duda ako Yung pala, yung kumpare ko, ayaw umamin. Pero nung nagkainuman na kami umamin, na sila palang kumuha ng manok ba yun saka alak. Kasi mismo doon, bayad doon lang, dito lang inanuhan eh. Sabi ko, alam mo rin yan pre. Kasi lang noon, hindi ko sa nahuli. Nahuli ko sa talaga nung kumpare na kami. Na inikwento yung ganun. Di sa madaling salata, gumaling din yung bata. Pero 1 linggo lang yata. Hindi na naman makalakad. Yun na, may nag-advise sa amin pumunta ng orthopedic sa may Banawi. Nung pumunta na sa orthopedic, punta naman kami doon, absent na naman ako sa duty. Ang pinagkaiba naman ng duty ko noon, buti sa airport ako nasa madali doon magkaroon ng gano'n. Pero kami pa rin ako sa 5-6 no? Dahil nakita ko yung bata, hirap na eh. Nung pumunta na kami doon sa orthopedic, ito ngayon ang siste. First time namin sa hospital, bawal pala may bantay ang pasyente. Bata, doon kami natulog sa sidewalk. Sa may gutter mismo ng hospital, atat kami ng karton doon. Palitan kami ni Mrs. Kasi bawal pala eh. Yung 2 bata, iniiwan lang namin doon sa kapitbahay. Kasi bawal na yung bata sa hospital eh. Doon nakikita ko yung mga bata doon na akala mo ungkoy nakabitay. Nakaganon yung paa eh. May tusok rito, stainless, nakabitay. Oh, parang eksperimento mga robot, mga tao doon. Mga bata doon nakasabay ng anak ko. Kaya maaawa ka na. Eh, likas na sa akin yung matigas na talaga yung pag-iisip. Bibihira ako lumuha nun eh. Kasi yung isa lang ang gulo ko nun eh, gumali yung bata. Kung wala, kunin niya na. Lord pala ako nun eh. Diyos Panginoon tao nun. Kung sabi ko kung wala nang gampanan yung lahi ko, kunin mo na. Huwag mo na kami patisin kasi hirap na kami sa putira eh. Pero kung may gampanan pa at may bibigay sa aking tunay, buhayin mo yung bata. Eh di parang nadinig din. Pero ilang libo din naubos ko sa orthopedic. Hanggang sa di na namin matiis, sabi ko iuwi natin yung bata. Ito ngayon yung 3 doktor, nakipagbibati na naman ako sa 3 doktor. Kasi sabi na, Mister, iuwi mo lang yung pasyente mo. Pirma ka rito. Sabi ko ba, ano ko pirmahan yan? Itanong ko, bakit hindi nyo kayang tuntunin o malaman kung anong sakit ng bata? Nakaya lang x-ray doon eh. Ang mahal ng x-ray doon, no? Spare parts to eh. Ibang bayad nito, ibang bayad nito, ibang bayad nito, ibang bayad nito. Ibuti na lang yung kapitbahay namin sa tinitira namin sa Navaliches. Yun yung operator ng x-ray machine. Ikilala ni Mrs. Sinikrituan ako. Tsaka sinabihan ko, sabi ko, kapaliwanag ko sa akin anong nakalagay dyan sa x-ray. Yung sa card, yung negative ng van, sabi niya, huwag sabihin. Sabi ko, walang problema. Kaya nagtanongin ako sa'yo, sinikrito kita eh. Kung sabihin ko, hindi binulgan na kita. Nadala ko sa amin, sabi ko, ganito, gano'n, wala naman ano. Ganun na. Ang sistema noon, lalo kong nag-visit doon sa doktor, pinagbintangan ko na pinalo namin yung bata, kaya napilay ng gano'n. Sabi ko, Dok, kuninto ko na sa inyo. Tsaka kung may palo yan, makikita mo yung latay dito.
Kung talagang pinalo, bakit napilay? Eh wala eh. Ngayon sabi ko, bakit nyo bubuksan yung tuhod ng bata? Wala naman kayong findings o nakita sakit. May nana daw. Paano sabihin may nana? Hindi makita sa x-ray yun. Lakas na ng loob ko sumagot dahil pinaliwanag mo sa akin ng kapitbahay kong operator ng x-ray. Kasi sabi ko, hindi robot yung bata. Ang lahi ko, nabuksan yun. Eh, ang sagot sa akin ng isang doktor, eh mister, bakit wala ka palang tiwala sa amin, dinala mo pa rito sa hospital, sa ano. Sabi ko, Dok, hindi kayo sementeryo, hospital kayo. Kaya dalhin ko rito yung anak ko dahil orthopedic to. Kung patay na yung anak ko, dalhin ko yan sa sementeryo, sa Laluma, hindi rito sa orthopedic. Di lalong napaya yung ano, yung tatlong doktor. Ngayon, sabi ng doktor na isa, sige, permahan mo yan. Ba't ako pipirma? Nung pinasok ko rito yung pasyente ko, hindi ako pipirma, hindi kayo pipirma. Ilabas ko ang pasyente ko, hindi ako pipirma dyan. Sabi sa akin ng isang doktor, eh kung anong mangyari sa anak mo, huwag mo kami sisihin. Kaya nga, Dok, ilabas ko to dahil wala naman nangyari dito. Ang lalaki ng dosis na inutusok sa dextrose ng bata, walang kagalingan. Parang nanginginig lang lala yung bata. Ang laki ng antibiotics na tinuturok ko sa dextrose. Nakarate lang din ng isang insina, walang nangyari. Ang nangyari lang, yung bulsa ko nabutas. Tapos na 5-6 ka ako. Di, pinayagan, pati yung gwardiya dun eh. Sabi ko, Brad, gwardiya din ako, wag mo akong pigilin. At hindi ako nang gugulo, ilabas ko lang pasyente ko. Sabi, hindi po, meron ka muna, wala sa kasunduan natin yan, pipirma ko. At wala sa kasunduan natin na sagutin yun dahil sarili ko na yung lahi ko. Hanggang sa, di ano na, nung nasa bahay na kami, wala pa rin ako tigil sa panalangin kasi marami akong naseminaran nila pati kay Ernie Baron. Ang ginawa ko yung napag-aralan doon sa aklat na nabasa ko, hindi ko natatandaan kung anong mga aklat yun eh. Yung puno ng kahoy doon, sinubukan ko doon, yung sakit na ilipat ko sa puno ng kahoy. Nung una, tumalab. Nung huli, wala na rin. Nawala na rin yung paniwala ko doon. Hanggang sa nakita ko naman to yung psychic din daw, si Master Rick. Kinuha ko yung cellphone number. Ani-text ko, okay, online. Sabi ko, dalhin mo din yung anak ko. Ganito, ganyan. Sabi, sige, walang problema. Di, ang tagal namin ng biyahe kasi doon yung sa may DPW, sa may North Harbor eh. Galing na rin ng Novaliches. Biyahe kami doon. Nasa jeep na ako, tinetext ko, sabi ko, pwede na kami dyan, on the way na kami. Ang tagal bago sumagot. Nung sumagot, nandun na kami mismo sa may malapit sa Lunita. Sige, walang problema. O sabi ko, malapit na kami. Hinanap, nung una, hindi ko natonton. Wala nakapagturo ng mayas. Pero sa tindi ng panalangin ko, habang naglalakad, natonton namin yung kusina ng psychic na yun, si Master Rick. Hanggang ngayon, yung mga cellphone number nila nasa akin pa. Hindi ko pinubura kasi part yan ng step, hagdanan ng buhay ko na natonton ko, yun, bago ko natonton si Doc. Kaya kahit pa paano, hindi ko binubura, hindi ko sinasabi na mga walang kwenta. At least, inaano ko na isa sila sa mga tulay na natonton ko yung tindig. Yan ang palaging nasa isip ko eh. Kasi ang kalaman sa kabila, hindi mo makuha sa kabila, matutulungan ka ng kabila. Yan palagi kasi ang ina-advantage ko sa isip ko. Kaya nung napunta namin doon, ang galing din. Pagpasok namin, sabi sa akin, gaganong-ganon ka eh. Bigay ka ba si Master eh? Sabi niyo, bakit? Ako yung nagtitext sa'yo, dala ko na yung pasyente. Yung... Anong pangalan, Master? Master Rick. Rick lang. R-I-C-K. Pero Master. Psychic daw siya. Kasi yung mga aklat na sinasabi niya, parang nabasa ko rin yun. May aklat na daw sa na 400 years na rin daw. Sinabi rin sa dyaryo. Ang mga sagot niya sa dyaryo, nakikita ko rin okay. Nung nandun na kami, sabi sa akin, ba't dinala mo rito ang pasyente mo? Sabi ko, hindi pasyente yan. Sabi ko, hindi pasyente yan, Master. Nag-text ako sa'yo, sabi mo, pwede dalhin. Ang pinunta ko rito, tingnan mo kung pwede, sabi mo, okay. Ngayon sabihin mo, pasyente. Hindi pasyente yan, sabi ko. Pinapasok kami. Pero nagdebate pa kami sa labas. Pero sabi ko, hindi ako papayag. Sumasagot ko sa text mo eh. Tapos pagdating ko rito, hindi mo ako papasukin. Sige. Sinara yung pinto. Yung kalapit sa lamin. Sabi sa akin, lumabas ka muna kasi ganun. Nalaro, sabi ko, anong gawin ko sa anak ko? Hindi ko alam yan, ba't ako lalabas? Kaya nga dinala ko rito bilang ama eh. Tagal naman kami doon, nagdebate na naman kami. Sabi sa akin, kung may kakata, kung may bukas, wag mong buksan ha.
Gumanon. Yung pinto, biglang bumukas. Hindi ko paano lumabas yun. Baka may kasapat doon ah. Kasi kung ano, kaya sabi ko, ayaw ko lumabas eh. Di, gano'n na. Pero may isa, kaharap ko yun, ginanon. Ang galing ng pagpitik niya. Gumanon yung pinto eh. Bumukas talaga. Kaya, ano siya, yung bata, nakaupo doon. Magaling doon. Kasi yung may power within daw tayo, may tinatawag tayong init sa katawan na yun daw ang magpapagaling sa sarili natin. Hindi na natin alam daw kung paano buksan. Dinasalan dito. Muna ko, sabi, distansya ka. Sabi, sige, dito ako. Dito siya nakatayo yung bata, dyan. Dito ako, distansya ako. Pero tinitingnan ko sa sabi ko, napiki yata ako ah. Ano gano'n eh. Nung nabubukas yun, bilak ko. Huwag na huwag mong buksan. Kumato. Hindi ko na problema. Pero yung mga invention niya na sinasabi niya, nakita ko na yun kay Ernie Baron kung nabubuhay pa. Kasi minara ko dun eh. Yung triangle niya na ano, na kagaya niyan. Pero hindi kahoy ang gawa. Aluminum. Na yung aluminum sa may antina. Sabi ko magkano yan? Nung panahon na yan eh. Parang dismayado na ako pero may pera ako dahil 5-6 na ako kumapit nun eh. Magkano yan? Libre na sabi, libre ng gamot, yun ang bayaran mo. Ano pa yung isa niyang gamot? Tsa daw. Anong kasing tsa yan? Herbal yan. Wala pa, hindi ganun mo lang daw. Tapos ano pa? Ganito, ganyan. Yan daw ginamit ko Dolpe, kaya ang sakit niya daw sa puso. Tapos, in-instruction sa akin. Sabi ko, sige, alam ko na yun. Hindi niya alam na kasi seminar na ko kaya rin parang mga ganyan. Hindi sa malaking, sa madaling salita, yung pinakamalaki ang binili ko, kasi kasya ito ligaan eh. Pwede may gaan. Na kung saan daw masakit sa katawan mo, doon malahiga. Yung tinatawag na cosmic energy na galing daw sa kalikasan. Yun, isa doon sa mga tao niya na may power within daw tayo. Isipin, sabi ko, sige, scientist eh. Scientist din ako, sabi ko eh. Siguro mga 1.5 din nabili ko doon, pati yung tubig na ginamot daw doon sa pamagitan ng triangle na yan. Through cosmic energy, nagiging alkaline. Okay, sabi ko, okay, bilhin ko yan. Ang ginawa ko, binili ko. Ito ngayon ang siste. Pati yung pagkain sa bata, nano kasi pinapauna ko yung gamot eh. Magiging malnourished pala yung bata na. Gano'n, kasi puro siya. Pinukuntihan ko lang yung kanin. Hanggang sa hindi na talaga makalakad yung bata. Ano na, may napunta nga kami sa orthopedic na nakasaklay na. Pati yung kasira namin, pinairam ng saklay ng laging matanda doon. Pinutulan na lang, hindi ko nang ganin yung bata. Pinasa duty ako si Miss na nakasibaybay palagi sa bahay. Yung sinasabi sa akin kung anong mangyari, gano'n, nakalakad-lakad pero wala rin nangyari. Hanggang sa, yun, may nakapagsabi na tricycle driver na kung naniniwala daw kami sa Mangkepe. Sabi ko, matagal na ako naniniwala. Sabi ko, ituro mo kung saan iatid mo kami. Yun pala, dating borders yun ni Doc sa Maligaya. Sabi ko, sige, magkano hanggang Maligaya? Ganun ako nun kayabang eh. Magkano hanggang Maligaya? Tricycle. 5 din kami. Hindi, bahala ka na kung magkano. Binigyan ko ng isang dan, dito ang tuwa. Nung panahon, 2005, ang tuwa ng tricycle driver, Maligaya lang. Balik na balik sis. Sabi ko, sige, punta kami doon. Ang tagal. Tagal kami doon sa labas. Sabi ko naman, walang revolver rito. Ang nakikita ko lang, yung dalawa na yan, basta yung star na yan, saka yung star at yung bilog. Yun ang dalawa ko nakita doon sa pinto. Pero nakaano sa isip ko, si Mang Kiping yata, mahabang balbas ha, puti yung buhok ha. Anong gano'n ako? Sabi naman ni Mrs. Tagal niya ito. Kaya mo, ito nangangailangan eh. Ano nasabi ko nun? Pero ang bata, pag nakaupo dyan, may makita siya. Umiiyak ko. Buong pamilya, dala-dala ko yan. Walang tao sa bahay, baon na kami. Nung lumabas, hindi ko naman kilala ko itong mama na to eh. Pag lumabas eh, pangiti-ngiti lang eh. Sabi ko, nakaka-insulto yata to. Pagpasok doon, sabi ni, pag kumatip, yun na yun, oh, ano mong gagamot? Mukhang konti ng itsura sa agwat sa itsura namin. Wala ganon. Andun na, pagkatok. Kung unang punta namin, kung ilang number kami nun. Basta pagdating namin, ang dami nang nakapila. Ang dami rin nakatunganga doon, kabilaan. Kasi minsan, nung una, inabot kami doon, maaga pa. Nakaway kami, tuwang-tuwa kami.
Kawin ng maga eh. Kasi ako nung panahon, hindi ko rin naisip na ano. Pero nung andun na, parang magaan sa pakiramdam ko. Walang revolto. Ito na siguro ang tama. Tapos nung tuwing punta ko dati doon, sa gamutan, hindi mo na ako alis ng bahay na ano, yung hindi nakainom ng isang shot ng gin. Kasi yun lang pampawala ng sama ng loob ko eh. Umagi mo, sa dami ko na napuntahan. Sabi ko, parang yung lakas ng loob ko palagi sa tricycle eh. Pero nung una talaga, grabe yung panalangin ko. Na kung ito lang tama, sabi ko, pero Diyos Panginoon pa rin ako noon. Kung ito lang tama, itama mo kami sa tamang patutunguhan. Yung motor, nung sinakyan namin, nung pumunta kami, nung una punta, pakiramdam ko may nakaangkas sa akin talaga. Oo, may nakaangkas talaga sa akin. Kasi yung motor, ako lang sa likod, lahat sila doon sa unahan, sa may sidecar. Ang motor parang nakaganon eh. Parang may motor sa akin. Kaya sabi ko, sana ito yung tama. Nga doon na nga, yun na nga eh. Ang tagal nga namin nagantay. Yung pagdating ko siguro, yung pawis ko, natuyo na lang kaantay. Kaya nga nung lumabas to, hindi ko naman kilala eh. Hindi ko pang ngiti-ngiti ito, nakaka-insulto yata ito ha. Pero nasa isip ko lang yun. Hindi ganun. Pagkatok, sabi ng kabining, pag kumatok, yun na yun, kung sino muna, number 1, number 2. Yung una, hindi ko namin alam. Hindi nga ako naglista doon. Malay ko ba? Yung pala kami naglilista doon, naunahan ko nga kami eh. Di una, umaga kami nakauwi. Isunod ng Biyernes naman. Sige, sunod ng Biyernes. Aba, inaabot kami ng madaling araw. Yung una muna, yung unang pagkikita niyo ni Carol. Iyon na nga, sabi ko. Ang nasa isip ko talaga, mga bang balbas, puti mo. E paglabas nga, pangiti-ngiti pa to arong nakaka-insult to Sabi niya kami, pagkatok, sino muna, yun na yun. Yung pagkatok, ito pala yung gagamot, sabi ko. Napiki ako sa isip ko Di yun na, mga ilang Biyernes kasi hindi talaga akong mabsin eh. Ganun talaga yung main objectives ko. Pag may nakita talaga ako na umipikto sa bata, pangutangan ko yan. Tuwing Biyernes, siguro magsi 7 months. Mga 2 months pa lang doon, may nakita ko doon. Andun si Ka Carling, tumuturo. Ano ang findings doon sa sakit ng lahi mo? Galing kay Doc yung ating manggagamot ngayon. Nung una, hindi rin to... Kasi hindi makita sa orthopedic, hindi makita ng mga psychic. Noong una, hindi naman to sinabi. Si Mrs. ang nagigintuhan kasi pangalawang balik namin sabi ni Mrs. Naghuhula ka lang rito pa eh. Hula ka. Ano pa hula? Ako, alam ko hula ka ng sarili ko eh. Ganon-ganon pa ako doon sa labas ng gamutan eh. Hula. Ako, alam ko hula ang sarili ko eh. Ganon ang nasa isip ko noon kasi hindi ako pumupunta doon pag hindi nag-shot ng ganyan sa gym eh. Ganon ako noon eh. Ang talakas ang loob yung Gigi. Ano ba yun? Emperador ko dati ininom ko. Hindi sa totoo yan, umiinom talaga ako dati. Pero yung inom, hindi yung nagwawala. Yung pangbiyahe mo rin, na, pero ano na yun, tapos na ako manalangin yung bago ako mag-shot. Sabi ni Mrs. Tara pa. Dahil sandali, inom na ako tubig. Yun niya lang, nakahanda ng ganun na. Nakaaw na inom ng tubig. Ganon ang ano ko dati. Pag dumating doon, ang dami nun, papakita ng picture, nagtatanong-tanong, gano'n ako dun Nag-observe ka lang doon sa mga ibang pasyente. Hindi nila alam, may pasyente din ako. Nung uli, yun na, nakita ko na si Kakarling nagtuturo. Ang pagtuturo ni Kakarling noon, doon, dito ako noon, parang kakaiba to Punta ako doon sa harapan. Gano'n ako doon. Tinapatan ko na yung nagtuturo. Gano'n ako doon kay Kakarling. Sunod na, sabi niya kasi nagtuturo pa daw siya doon sa high school. Ang dating niya doon alas 4. Tapos siya magturo alas 5. Ang una, hindi ko nga pinansin, pero sabi ko parang kakaiba nga ako. Sunod na Biyernes uli, pagbalik namin, andun na naman siya. Ito ngayon, pinistuhan ko na talaga doon sa harap. Pagturo niya uli, gano'n na. Hanggang sa, wala pa yata isang oras, hiningal na rin. Tumagil ito. Nagantay pa kami ng number. Pinong tayo. Tinabihan mo na. Sabi ko, soft drinks tayo. Sabi niya, bawal sa akin soft drinks. Kasi ako eh. Sabi ko, kape. Bawal din sa akin. Sabi ko, ano gusto mo? Sabi ko, inatanong ko na eh. Kasi gusto ko sa atin eh. Kain na lang tayo, puto. Sabi ko, kung anong meron sa labas. Kung bawal sa'yo soft drinks sa kape, sige, tubig. Tubig. Sabi ko, matagal ka naman nagtuturo ito. Sabi niya, tuturo. Ang picture ako sa amin. Kasi tuturo ako yun. Nagtulalan.
Ang daan na nilihim yun bago ko makuha din ng hanggang sa sabi ko yung number mo pwede malaman. Sige, sabi ko saan ba yung yung sinasabi yung tino ko? Ginaganon ko na sa doon sa labas eh. Saan ba yung matarik? I-sketch mo sa akin, sabi ko. Di 3 months, nakita ko na umano na yung bata. May epekto na yung panggagamot ni Oo, Carol sa kaya nga, may epekto na. 3 months nakita ko na. Sabi ko, sige, tuloy. Yun, lalo kong gumabit sa 5-6. Ito nga yung visit na supervisor namin. Matindi pagdating sa pera. Uy, inutang mo ng 3,000, bawas ka agad, 300. Oo, 2,700 lang ibibigay sa'yo. Away pa kami. Sabi ko, sir, ano mo? Baka pwede 2 kaltas. Hindi, 1 kinchina lang. Ay, grabe ka naman kagahaman. Ginaganon ko yan eh. Ako pa nangungutang, ako pang galit eh. Sabi ko, isa ka na. Sabi ko, masunugan ka rin. Ginaganon ko yan noon eh. Iba din natin kahit may pagkanya na nagrabyado ako noon, iba din ang takbo noon. Sige, sana masunugan ka. Yan nga, muntik na masunugan. Hindi, nung gano'n na. Pinadalan pa ako ng memo noon. Awol na naman. So, awol. Sabi ko, ito yung yung pasyente ko, kung tawag yun. Awol niyo ako, kawawa naman ako, wala akong trabaho. Ano pang gamot ko sa ko, utang pa ako ng 5-6. Sige, pinabigyan ako. Ganon. Tuloy-tuloy hanggang sa 5 months, nakalakad niya yung bata. Sabi ko, ito talagang tunay. Anong findings niya doon sa pagkakasakit ng bata dahil sa aksidente ng motor? Bakit gano'n ang resulta? Hindi makalakad? Ang narinig ko lang kasi kay Mrs. noon dahil siya sumasama sa loob. Sabi ni Doc sa kanya, yung papa mo talaga, mahilig mag-ipon ng Latin. Sabi ko doon. Sabi ko, paano yan nalaman noon? Gaganon ako noon. Ipon ng papa mo ng Latin. Latin na salita. Kung kinalaman ng mga Latin na salita doon sa pagkakasakit ng lahi? Yun nga, tapos nung huli na, nung gumaling sa akin, ano pa sabi nito? Ano daw, yung overdose to ng gamot. Siguro, ng gamot yun, antibiotic siguro. Basta yun ang narinig ko. Kasi natandaan ko dun eh. Papa mo, may hilig mag-ipon ng mga Latin. Sabi ko, yun ang natandaan. At kuloko to ah. Hindi niya alam, totoo. Hindahan ko talaga ang Latin noon, isang ganyan, no? Iipon ko sa mga binabasa ko, ginugupit ko yan. Kiniklip ko yun. Kaya anong kinalaman ng mga Latin na yun sa pagkakasakit ng lahi mo? Yan siguro ang, talaga, yung isa sa mga nagturo. Kasi hindi ma-detect ng orthopedic, hindi ma-detect ng x-ray, di ba? Hindi makita ng mga keppel na pinuntahan mo nung una. Tsaka nun nung una pa lang talaga, sinabi ko na talaga dun sa, sa driver. Sabi, wala na tayo magawa, ginastusan mo. Tanggapin ko yung mga ganun. Sabi ko, yun ang katotohanan, tanggapin ko. Pero ang panalangin ko nung tuloy-tuloy. Yun ang una ko talagang pinalangin. Kung may misyon pa yung bata sa mundong ibabaw na ito, sige, buhayin niyo. Pero kung wala nang misyon, kunin niyo. Hindi sa samang loob ko. So, agree ka ba sa sasabihin ko ngayon na yung lahi mo ang naging daan para ituro sa'yo si... So, itong katuruan natin sa Oo, kasi yun talagang simula nun eh. Kaya nagtiis kami nun eh. Oh. Ilan yung doktor at saka yung makiping na unang na-encounter, dibibati kami. Nung pumunta nga ako rito mga tanong ko rito, hindi na ako makadibati Tama ang sagot So, yan ho, yung aming vice presidente sa aming iglesia, ang aming samahan na yan. Nakita niyo, bakit siya tinatawag na sir? Kahit ako nagsisir sa kanya, di ba? Okay, so yan po yung kanyang katangian. Kaya, dahil nga sa pagiging pangalan marahil na Emmanuel, yan, dahil nga ang pangalang Emmanuel, Manuel, may kinalaman pa rin si Emmanuel, ay matatag ang pagkatao, matatag ang paninindigan, at yan ang katangian niya sa kanyang trabaho. At dahil sa kanyang mga nalalaman at kanyang mga natuklasan, nagiging mapanuri siya. Pero isinasagawa niya sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanyang salita at sa kanyang pagmamalasakit dun sa kanyang lahi, sa kanyang anak. At yun ang ginamit na daan, kaya niya natuntun ang katuroang ito na sa pamamagitan ni Kakarling, yung aming presidente dati na yumao na, yun ang nagturo sa maligaya sa gamutan. Ano ba yung kamay niya? Nagkandaligaw-ligaw pa ako rito noon. Yung pagpunta sa templo. Pagdating ko doon sa kanto, talagang matindi talaga yung panalangin ko siguro dati kahit na Diyos Panginoon pa. Kasi bago ako umalis ng bahay, sige, walang sketch, walang
Pagdating ko daw doon, sabi ni Atty. Text mo lang ako. Ito naman, text naman ako ng text doon, nilangaw na ako, walang sagot. Yung pala, nag-decorate rito, wala man lang cellphone, hindi man lang binuksan, sabi ko lang sa hulog ko. Di punta ako doon. Saan ba rito? Ang dami kong tinanungan dyan. Ano napunta ako doon sa pinakabundok doon? Walang nakakaalam. Sabi niya, baka yan yung simbahan. Punta ako doon simbahan sa may basketball court. Hindi to, sabi ko, katoliko to eh. Balik ako doon, sabi ng mama doon, may nantay ka, sabi ko, ano mo, sabi ko, ano ko rito yung gamutan, sabi ko. Ang turo naman ng tao na yun, ware-ware din, sabi ko, doon sa may tawid ng ilong ng tindig, ng matarik. Sabi ko, ano ang magagamot, babae, lalaki? Ikinilatis ko kagad, sabi niya, babae. Tapos sabi ko, ano yun, may cross? Sabi niya, oo, maraming santo. Hindi ko sinasabi rebulto eh. Maraming santo. Oo, marami. Sabi ko, hindi yun. Tapos text na naman ako kay Carling. Sabi ko, saan ka nandito ako sa kanto? Kasi mali ang ano niya. Yung pala, dating pagbaba mo, kaliwa uli. Sa kanto dito. Ang tagal ko, inaabot ako ng hapon. Okay. Tapos naabutan ko ito. Pero kasama mo yung lahi mo nun. Wala, ako na. Ikaw muna. Sabi ko, bago ko sila dalhin, ako muna. Naka-observe ako rito mga 4 na linggo bago ko sila dinala. So, yan ang katangian ng isang ama na nagmamalasakit sa lahi at sa kanyang pamilya, yung buong pamilya niya. At yun, mamaya ipakikita ko yung paraan ng kanyang pagtuturo dahil siya ngayong aming vice-presidente at tinatawag na kapartner ng aming mama Estrella, siya si Sir June. Okay, so sila yung nakasimbolo sa paa, kaliwat kanang paa, na pundasyon sa material. Kasi ang kanilang karanasan, ang kanilang pagkatao ay umikot sa pagsisilbi sa kanilang mga trabaho, ma'am at saka sir. Si Ma'am Estrella sa DepEd at saka siya si sir sa totoong nagmamalasakit sa kapakanan bilang gwardiya, security, kapakanan ng kanyang pinagtatrabahuan at ng kanyang lugar na kinalalagyan. Yan ho yung ma'am at saka sir. Okay. So, Galaw-gaw, kay harot-harot tingnan maliksi, di mapigil ang gaslaw. Galaw-gaw, ang lahat ginagalaw, napakaharot at pakialam. Galaw-gaw, kung tawagin siya